Okay, welcome back mga boss. At ito may i-review tayo na amplifier Kevlar. Yan, Kevlar GX7 UB Pro. Yan, UB Pro. Pasensya na, medyo bulol tayo. Pero ilapit na lang natin para makita nyo yan. Yan ang i-review natin mga boss. So, ano meron dito? May nagawa na rin tayo na GX7 at saka GX7 Pro, yung walang UB. So, ang kaibahan lang niya, mga boss, dito kasi sa UB Pro ay meron na siyang display, ayan. Tsaka yung selector niya, dati dito nakalagay sa na A or B. Andito na, pipili ka ng source, ayan, source B, source C, Bluetooth, at saka may radyo na rin siya. Ayan, ilapit natin para makita nyo. Ayan yung may FM na rin siya, may Bluetooth. Ay, yung input niya ay tatlo, A, B, C, tapos meron siyang Bluetooth at saka FM radio. Yan. So anong meron dito na meron din dati sa sa GX7 sa mga nauna sa kanya. So ito siya sa GX7, ito yung pinaka latest model ata kung hindi ako nagkakamali. So meron siyang feedback reducer, yan. Mayroon na rin dati yung yung nauna, yung GX7. Tsaka yung mic priority, hindi ko sure sa GX7 kung meron, pero parang doon sa GX7 Pro meron na din. Tsaka yung as usual na na meron sa kanya, echo, mic, yung input na dalawa, yan. Tsaka yung tone. So nabago lang sa harapan ay itong pinakamalaki, yung kabitan ng USB at saka yung display. In terms of power naman, tingnan natin sa loob kung ano na bago o kaya sa likod. Ilagay muna natin yung camera. Patayin muna natin tong amplifier para safe. Yan. So ito naman yung likod niya. Nabago lang dito, halos wala naman. Yun pa rin naman yung input lang niya, mayroong A, B, C, at saka sa taas mayroon pa siyang pangatlong kabitan ng mic. Ayan, mic 3, yan. Tsaka FM antenna. So dito naman sa detalye niya, ang naka-declare dito ay input voltage niya ay 220 to 240 60 Hz. Yung power output naman niya, ang sinasabi diyan ay power output maximum, ibig sabihin yung pinaka pwede niyang maabot 800 watts by 2. Yan. Yung speaker terminal naman niya ay bali dalawang set para set A at saka set B. Then 2 channels siya, right and left. So ibig sabihin itong dalawa na A and B, yan, puro left yan. Ito naman, puro right, tama, left ito. Tsaka ito naman puro right, hindi ko lang nabasa. So wala pong piki at saka generic sa isang klase lang po yung mga Kevlar. Wala pong generic dito. Kaya yung ni-review natin ngayon ay talagang legit siya na Kevlar. So tanggalin natin yung laman, tingnan natin. So ito na yung yung laman na GX7 UB Pro. As usual, first impression ko ay wala namang pinagbago malaki. Sa main amplifier niya, katulad lang din sa GX7 Pro, parehas lang din pati yung supply na 45045, ayan. Yung supply, pati yung design dito sa circuit ay parehas lang. Ano lang ba ang binago dito? Mga boss, ito lang, nag-add lang siya ng itong board para sa Bluetooth, saka yung board para sa display USB, at saka dito sa GX7 Pro pala mayroon siya ditong cellphone or MP3 input na additional. Wala na dito sa sa GX7 UB Pro. Yun lang naman yung nadagdag dito, bukod sa design ng circuit niya, yung mismong board wala. So ano lang dito kung bibili lang kayo, GX7 Pro, GX7 UB Pro. In terms of power, kung bagbabasihan natin yung laman, sa tingin ko bilang technician ay parehas lang mga boss. In terms of power, same lang siya. Features lang yung nadagdag. Siguro hindi ko lang siguro marketing strategy na lang ng Kevlar, yung pag mas mataas ang iba yung model, tinataasan nila. Pero sa pagkakaalam ko, yung GX7 Pro nila ay 800 watts yung declare nila dun eh.
Sa GX7 naman ay 700 watts. So para sa akin, features lang yung nadagdag sa GX7 Pro at saka GX7 UV Pro sa pinaka-original. In terms of tibay ng pyesa, sa tingin ko mga boss, parehas lang. Actually, nagawa ko na to, nakalimutan ko lang gawa ng video. Parehas lang sila kinakalawang. So, depende. Siguro baka ito mga huling model kasi ayon sa comment ng mga subscriber natin at follower, meron daw naman silang GX7 na matagal na, hanggang ngayon okay pa naman ang sira. Ito mga boss, ginawa ko to, pumuputok-putok ang tunog. Hindi ko lang to na-upload kasi nabura ko yung aksidente kong nabura yung content. Akala ko sa GX 5000 pa nasabay, kaya hindi natin na-upload. So nakapag-upload tayo nito yung nasa Basic Bob Reacts at saka sa Facebook. Yung ang problema sa sa GRC 4558 yung nakaka-DC out. Yun lang mga boss, at yun lang ang may tutulong natin dito. Sana natulungan natin yung mga balak bumili ng GX7 Pro, UV Pro, makapag-decide kung sa price naman kunti lang naman diferensya parang 5,000 plus ata yung kaya 5,800, nasa 6,000 plus naman to, mga 6,100 yung ito. Yung naunang version niya, yung GX7 Pro, yung walang USB, basta mga boss, parang wala pang 1,000 yung tinaas ata. So para makapag-decide kayo ng amplifier. Kung ako ang tatanungin, kung bibili ba ako ng ganitong amplifier, kung sa akin lang hindi ko naman sinasabi na sundin nyo ako, personal opinion ko lang base sa mga na-experience ko, hindi ako bibili ng ganitong amplifier. Kung ako lang, kung alam mo, may pera ko na may alam ako. Pero simple, kung wala kayong alam, pwede. Pero, at saka hindi naman natin masasabi na sirain talaga siya. Nataon lang siguro na yun ang mga na-encounter kong trouble. Maraming salamat mga boss, at God bless po sa ating lahat.